Napakakakaiba ng mga marka ng kapatid ko. Kapag 600 ang nakuha ko, 610 naman agad ang sa kanya. At bigla siyang nagiging 620. Palaging eksaktong mas mataas ng 10 puntos kaysa sa akin. Ngunit kapag umabsent ako sa exam, biglang bumabagsak ng husto ang marka niya. Doon napatunayan ang hinala ko. Ang marka niya ay konektado sa marka ko. At mula roon, isang baliw na plano ang nabuo sa isip ko. Kung sa college entrance exam ay makakuha ako ng higit 740. Ano kaya ang mangyayari? Sa bisperas ng exam, ako ay uri ng taong nagsasakripisyo. Si Bay Saiyu naman ay mahilig sa aliw. Dahil umaasa siya sa akin. Sobrang yabang niya. Pati pag-aaral at mga kaibigan ay iniwan para maglakwatsa. Sa tuwing nahuhuli, lagi niyang sinasabi na nakakairita kayo. Huwag kayong mag-alala. Sa akin siguradong mapupunta ang pagiging top scorer. At hindi ko rin binaygo ang tiwala niya. Sa bawat mock exam, palagi ko siyang itinutulak sa unang pwesto ng buong batch. Hahayaan kong malasing siya sa huwad na ulap ng tagumpay. Habang ako naman ay palihim. Unti-unting lumalapit sa 741 puntos. Gabi bago ang exam, si Bay Saiyu ay nagwawala pa rin sa bar. Maagang ipinagdiriwang ang marangyang kinabukasan. Samantalang ako ay maagang natulog. Nag-ipon ng lakas, kinabukasan sa labas ng exam hall. Huminga ako ng malalim. Ito ang tanging pagkakataon para tuluyan siyang iwan. Sa sumunod na 2 araw ng exam, parang sinamahan ako ng langit. Ang mga tanong ay parang matagal ko ng kaibigan. Bawat hakbang ng pagsagot ay dumadaloy ng napakakinis sa aking panulat. Paglabas matapos ang exam, si Bay Saiyu ang unang hamarang sa akin. May kumikislap na kasakiman sa kanyang mga mata. Kamusta ang exam? Napakaganda, sobrang ganda na hindi pa nangyayari dati. Hindi pa ako nakaranas ng ganito sa buong buhay ko. Tuwang-tuwa si Bay Saiyu. Agad siyang tumalikod para ipagyabang sa mga magulang. Parang ang mga marka ay nasa bulsa na niya. Habang pinapanood ko ang mapagmataas niyang likod, napangiti rin ako, ngiting parang mangangaso na nakitang nahulog na ang biktima. Sa bakasyon matapos ang college entrance exam, si Bay Saiyu ay buong tapang na nangako sa mga magulang na makukuha niya ang unang pwesto sa buong paaralan. Maaga niyang kinuha ang malaking halaga ng baon. Pinalitan ng cellphone at computer ng pinakamataas na specs. Ginastos pa ang perang pinaghirapan ng mga magulang. At nakipagsaya kasama ang mga tambay at wanoldes ang pera. Walang kaunting panghihinayang. Gusto kong umuwi para dalawin ang lolo. Humingi ako ng pamasahe sa mga magulang. Hindi pa man ako nagsasalita ay tinanggihan na agad. Ano bang tinitingin mo? Walang pera ang pamilya. Ni isang sentimo ay ayaw ibigay sa akin. Ngunit kay Bay Saiyu ay galante sa paggastos. Hindi na rin ako nag-abalang masaktan. Nagtrabaho ako sa construction para makaipon ng pamasahe. Sa araw ng paglabas ng resulta, sakto ring kaarawan ng 18 taon ni Bay Saiyu. Upang ipakita sa lahat, ang pinakamaliwanag na sandali ng kanyang buhay. Naghanda siya ng isang napakaluhong handaan. Mga tiyuhin at tiyahin, lahat ng kamag-anak pati mga katrabaho at amo ng mga magulang ay inimbitahan. Sa loob ng bulwagan, sunod-sunod ang mga papuri. Matandang Bay, parang mausok ang libingan ng mga ninuno ninyo. Talagang kahanga-hanga ang kambal na dragon at phoenix. Ha ha ha, ay naku, ang panganay ay marunong lang mag-aral. Pero walang pakiramdam, mas maalalahanin si Saiyu. Magaling na nga sa pag-aaral, matalino pa. 100 beses na mas magaling kaysa sa kuya niya. Ang mga kabataan ay nagkukumpulan kay Bay Saiyu. Parang mga bituin sa paligid ng buwan. May hawak ang admission letter ng Qingbei. Ay kaya ka pang gwapong nobyo. Talagang panalo ka na sa buhay. Bilisan na, anong oras lalabas ang resulta? Gusto naming masaksihan ang makasaysayang sandali ng top scorer. Si Bay Saiyu ay nakasuot ng custom-made na high-end na damit. Parang isang mayabang na paboril. Huwag mag-alala kung nasa top ng probinsya. Tatawag agad ang admissions ng Qingbei para agawin ka. At talagang ang tumunog ang telepono. Pero hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Sa gitna ng mga matang puna ng pagkagulat, isa-isa kong sinagot ang mga tawag. Admissions team ng Peking University. Admissions office ng Tsinghua. Magalang akong sumasagot sa mga alok na napakalaking scholarship. Salamat, pag-iisipan ko itong mabuti. Halos mapigtas sa galit ang mga mata ni Bay Saiyu. Nakatitig sa sariling teleponong walang ni isang tawag. Pinilit niyang panatilihin ang dignidad. At nagngangalit na binitiwan ng isang salita. Ang pinakamaganda ay laging huling lumalabas. Sa wakas ay bumukas ang score inquiry system. Sabay-sabay nilang minadaling ipalogin si Bay Saiyu. Tahimik din akong nagbukas ng query page sa isang sulok. Kahit kampante ako, ngunit sa mismong sandali ng pagtingin ng marka, bahagyang pinagpawisan pa rin ang aking palad. Unang lumingon ang nanay at nagtanong sa akin. Casual ang tono. Pagkano ang nakuha mo? Ipinakita ko sa lahat ang screen ng aking cellphone. Kalmado ang tono, €740 tatak pangalakal T1.
Nagkagulo ang buong lugar. Pinipigil ko ang rumaragasang tuwa sa aking dibdib. Walang emosyon ang mukha. Tagumpay ako, tunay akong nagtagumpay. Saglit na natigilan ang nanay. Maramaw na tumango, hindi man lang tumingin ng matagal. Lumingon agad at sumugod kay Bai Saiyu. Bilisan mo Saiyu, siguradong mas mataas pa. Napapaligiran si Bai Saiyu ng mahigpit. Wala na siyang mapagtakasan. Nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang confirm. Sa susunod na segundo, nanigas ang kanyang mukha. Parang lumunok ng langaw ang itsura. 3 matingkad na pulang numero ang malinaw sa screen. Nanginginig pati ang boses ni Bai Saiyu. Tahimik ang paligid na parang patay. May isang malayong kamag-anak na walang alam. Patuloy pang nagyayabang ng nakapikit. Ay nako, talagang mas magaling si Saiyu kaysa kuya. Eksaktong mas mataas ng 10 puntos. Tunay na henyo talaga. Isang tiyuhin ang mahina ang loob na nagtaas ng kamay. At sinira ang katahimikan. Kung tama ang naaalala ko. 750 lang yata ang perfect score sa exam. Biglang nanigas ang hangin. Nataranto si Bai Saiyu. Pinawisan ng malamig. Gumuho ang maayos na makeup. Nagkaguhit-guhit. Siguradong may problema ang sistema. Masyadong maraming nagche-check ng scores. Nag-crash ito. Parang baliw niyang ni-refresh ang page. Halos mabutas na ng mga daliri niya ang screen. 1 beses, 2 beses. Sa ikatlong beses, ang sumpang 751 ay parang pako. Na nakabaon mismo sa kolum ng marka. Problema ba sa cache ng cellphone? Magpalit ng cellphone at mag-check ulit. Parang kumakapit sa huling pag-asa si Bai Saiyu. Inagaw niya ang cellphone ng iba. Ipinatong ang numero at nag-query. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Ang 751, ang sobrang 1 puntos. Parang isang napakalakas na sampal sa kanyang mukha. Sa mismong sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok ang ilang opisyal at tauhan ng edukasyon. May seryosong mga mukha. Sino si Bai Saiyu? Nakakita ang examination board ng matinding abnormalidad sa marka. Pinaghihinala ang malisyosong pag-atake sa sistema o malaking pandaraya. Pakiusap sumama kayo sa amin. Para sa investigasyon, nanghina ang tuhod ni Bai Saiyu sa takot. Direktang bumagsak sa sahig. Ang mukha niya ay namutla na parang multo. Nataranta rin ang mga magulang sa eksenang iyon. Ngunit ang una nilang reaksyon ay hindi aliwin ng anak, kundi instinktibong maghanap ng scapegoat. Sa gitna ng kaguluhan, bigla akong itinulak palabas ng nanay. Itinuro ako at sumigaw ng malakas. Siya ang may gawa nito. Inggit siya sa kapatid niya. Siguradong siya ang nag-hack ng sistema. At binago ang marka. Mga Ginoo, hulihin ninyo siya. Walang kinalaman dito ang anak ko. Ayan na naman, ganyan ang mga magulang ko. Sa kritikal na sandali, walang alinlangang isinakripisyo ako. Kahit pa katawa-tawa at katawa ang dahilan. Kahit gaano pa kabaluktot ang loika. Basta mailigtas lang ang paborito nilang anak na babae. Ano lang ba ang isakripisyo ako? Tuluyan ng nanlamig ang puso ko. Sa halip, nakaramdam pa ako ng kakaibang gun. Inalis ko ang kamay ng nanay ko. At malamig kong tinitigan ang grupong ito ng mga payaso. Hindi ako hacker. Ako ang top scorer ng science sa buong probinsya, si Bai Muyu. Nandoon si Bai Saiyu. Siya ang nakakuha ng himalang 751 puntos. Galit na sumugod ang ama ko para sampailan ako. Hinawakan ko kaagad ang kanyang pulso. Ang mabangis kong tingin ay nagpayanig sa kanya. Subukan mo lang akong saktan. Nasa likod ko ang mga opisyal. Ako ngayon, pinag-aagawan ng Peking at Singguo. Pinag-aagawan din ng media. Subukan mo akong galawin. Mula sa sandaling ito, sa pamilyang ito, wala nang may karapatang kumontrol sa akin. At wala na ring makakaapi sa akin. Ang debo na ito na para sana sa pagyayabang, ay tuluyang naging isang katawa-tawang palabas. Dinala si Bai Saiyu para sa investigasyon. Nag-iwan ng ganap na kaguluhan. Hindi na ito natakpan pa. Ang balitang 751 puntos sa entrance exam ay agad sumabog sa trending list. Buong internet ay nanunood at nagtatawanan. Pinagtatawanan ng kasakiman na parang ahas na lumulunok ng elepante. Binili ba ang marka? Mandaraya na nga, wala pang utak. 750 ang full score, 751 ang nakuha. Iniinsulto ba ang mga taga-suri o ang mismong sistema? Ang opinyon ng publiko ay ganap na laban kay Bai Saiyu. Iniisip ng lahat na gumamit siya ng koneksyon para baguhin ang marka. Ngunit nadulas ang kamay at nasobrahan ng binago. Mabilis na lumabas ang resulta ng investigasyon.